Syempre, Ilocana. Hindi naman tayo nagkukuripot. Meron kaming Tela Doco. And then, pwede mong i-add yung dependents mo. Ano natin pa? Ay, ng insurance mo pala. Kung wala naman kayong insurance sa mga pharmacy, tanungin nyo lang yung mga coupons nila. Mahal ang babayaran mo pag self-pay. Pag sinabi mong self-pay, dito 102. Meron pang isa yung mahal. Hello! My name is Teacher Belle and welcome to Home and Everything. So, ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa insurance. Insurance namin as a family. Ngayong H1 visa ang hawak namin. So, dati kasi ang J1 visa, ang insurance namin is provided by the sponsor. So, ngayon kakaiba siya. Under na ako ng insurance ng employer ko. So, yun ang pag-uusapan natin. So, please don't forget to like and subscribe to our channel. Nagsha-share po ako ng mga ideas about the application dito sa USA. Ideas din about OFW investment. May mga playlist po tayo dyan. May playlist din po ako sa pag-apply dito. I-check nyo lang. And then, mga saving tips, mga tipid tips dito sa Amerika. Syempre, Ilocana. Hindi naman tayo nagkukuripot. Nagtitipid lang tayo. Okay? So, ngayon nga, nagre-ready akong pumunta sa pharmacy. Kasi nga, parang hindi kami hiyang, kaming family, hindi kami hiyang dito sa Arizona, siguro sa weather. Ang weather dito sa napuntahan namin, nasa probinsyang part kami ng Arizona. Napakalamig sa umaga, napakalamig sa gabi, pero pagdating ng daytime, mainit. So, hindi pwedeng mag-bundle up ka na hindi siya layered or removable kasi nga pagdating ng araw mainit na naman. So, very changing ang temperature. Yeah. Hello! So, bibili ako ng gamot ngayon. Sa grocery store na lang. Kasi, medyo malayo yung Walgreens dito sa amin. Okay. Tayo ang naatasang bumili ng gamot ngayon. Go inside. Okay, ito yung may DM. Sabi ng doctor, maganda pag may DM. So, ito ang bibilhin natin. Magkano isa? $10.99. Pag children, $8.99. So, parang hindi kami hiyang dito. Nung una, ako ang nagkasakit. Pabalik-balik yung sore throat ko, may sipon ako na hindi matanggal-tanggal or matatanggal, babalik. And then, dito lang, ang sinugod ko naman sa urgent care, yung anak ko dahil may ubos sipon, tapos nagpanic kami dahil yung mucus niya or yung phlegm niya may kasamang blood, kaya diretso agad kami sa urgent care. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa insurance. Ano nga ba ang insurance ko bilang H1B visa holder at ng family ko. So, ngayon naman, ang may sinat naman yung asawa ko. So, siguro nagkahawa-hawa na. Check natin temperature. 98 naman. Wala dito sa leg. Dito 102. Syempre ito natatakpan kasi. Dito. 98 dito. Kahit anong take namin ng vitamin C, nagpo-fruits kami everyday, talagang tatablan ka pa rin ng sakit. So, etong mga gamot na to, ito yung prescribe sa anak ko. Nakakuha ako ng insurance ng asawa ko at ng anak ko sa Blue Cross Blue Shield. So, ang kinuha kong insurance ay yung pinakamababa, yung silver lang.
parang nasa $120, $129 each, something like that. So kung 120, nasa $250 ang insurance nilang dalawa per month. Medyo pricey siya. Pag kinonvert mo sa peso, pero mababa na yun dito sa Amerika. Kasi pinakamababa insurance talaga ang kinuha ko. Para lang para sa mga gamots nila, sa mga discounts ng gamot nila. Tsaka para wala kaming co-pay sa clinics or sa mga hospitals or sa mga urgent care. Yung Blue Cross Blue Shield, nagpadala sila ng letter kung saan sila affiliated na community or na clinic or doctor. So, ang binigay sa asawa ko is yung malapit lang dito sa amin, yung Community Health Center. Kaya lang, pag weekends kasi, hindi siya open. So, nung nagkasakit yung anak ko, weekends yun. Kaya, napilitan kami pumunta dun sa urgent care. Ito, ayun o. I-focus mo yun. Yun. Ito yung affiliated ng natin pa. Ay, ng insurance mo pala. Kaya lang sarado pag weekends. May pharmacy din sila sa dugo. So, nung nagpa-check up nga kami sa anak ko, dahil bago pa lang yung insurance, hindi pa nila ma-verify. So, nagpabayad sila ng $35 upfront. Yun yung common or basic na co-pay pag may insurance ka. So, okay na yun. Kasi pag tatanungin kasi kung may insurance ka or self-pay, mahal ang babayaran mo pag self-pay. Pag sinabi mong self-pay, i-charge ka na nila ng siguro yung average na cost ng pag-visit mo. Siguro aabot ka din ng mga $200 to $300 upfront yun ha. Wala pang gamot. So yun yung advantage pag may insurance ka. Kinovid test nila si Gray, tapos Minucus test din nila. So nag-negative siya sa COVID, nag-positive siya sa influenza. Tsaka may irritation na rin sa throat niya, kaya may dugo. Yun naman yung pinaka-concern namin, kaya dinala ko siya. So, yung gamot niya, umabot ng $51 discounted na yun. So, siguro kung mas maganda yung insurance na nakuha nyo, siguro very minimal na ang babayaran nyo siguro sa gamot. Pero, kung wala naman kayong insurance sa mga pharmacy, tanungin nyo lang yung mga coupons nila. Meron naman silang mga coupons na malaki din talaga ang discount. Yung isang gamot ni Gray, yung pang flu, $60 ang original price niya. Dahil may insurance, nakuha lang namin siya ng $25. So, yun. Pinick up lang namin sa pharmacy after i-prescribe ng doctor. So, ang maganda talaga ang yun ang pinakagusto ko sa sa prescription dito, digital. So, i-prescribe ng doctor dun sa urgent care, tapos pipick upin mo na lang sa pharmacy. Mare-receive ng pharmacy, i-prepare nila, and then ite-text ka na lang nila kung ready na yung gamot. So, ang insurance nilang dalawa, family of 3 kasi kami. So, yung asawa ko at anak ko, pumapatak $250 a month. Yung sa akin naman is under the employer. So, ang binabayaran ko lang doon is nasa $150. May vision and dental, parang $29 tsaka $8. So, magkano lahat yon as a family kami? So, $250 plus $150 is $400. Mga $420 ang insurance namin. Diba? Ang bigat, pero choice nyo naman yun kung ipapasok nyo sila sa insurance ng employer nyo. Pero mahal kasi kaya hindi ko sila pinasok. Pumapatak na sa $300 plus asawa ko lang yon. So, mahal din talaga. Kaya, kumuha na lang ako ng private insurance outside of the employer affiliation. So, yun. So, yung sa dental and vision naman na galing sa employer ko, sa school ko, covered na yung family ko. Which is mura lang. $29 tsaka $8 kaming lahat na yon. So, hindi na ako kumuha ng dental tsaka vision outside. So, medical lang talaga ang importante. Para sa mga gamot,
tsaka para sa mga co-pay sa mga clinics. Syempre, hindi mo naman alam kung may emergency. At least may existing insurance ka, kahit mababa lang ang coverage, pero hindi ka magbabayad upfront. Hindi ka agad-agad maglalabas ng malaking pera. Unlike pag wala talagang insurance, magsa-self-pay ka ng malaki. Okay? Meron silang tinatawag na Teladoc. I-inquire nyo po yan sa mga employers nyo. Ang Teladoc is online consultation. So, sa insurance ko sa school, meron kaming Teladoc. And then, pwede mong i-add yung dependents mo. So, pwede silang mag-consult sa online doctors, kahit dependent mo sila, kahit hindi sila kasama sa medical insurance mo. Pwede mo silang i-consult. Pero mga non-emergency cases lang like fever and flu, rashes, sinusitis, mga ganun. Pwede rin silang mag-prescribe ng gamot. So, in-enroll ko sila. In-enroll ko si asawa ko. Although may insurance naman na din kasi siya. Pero wala lang, para just in case lang, di ba? Yun. So, ang downside lang nun, pwede nilang i-prescribe ang gamot sa mga dependents mo. Kaya lang, syempre, pagdating mo sa pharmacy, hahanapin ng pharmacy yung insurance mo or insurance ng asawa mo or dependents mo. Pag wala kang ma-present, mapapamahal ka pa din. Pero kumbaga, at least, nakatipid ka sa co-pay sa mga clinic. Kaya naman ako kumuha ng insurance ng asawa ko dahil may maintenance siya. So, yun ang purpose niya monthly. Para kahit pwede naming i-utilize yung sa Teladoc, pero maganda rin na laboratory siya sa cholesterol, tsaka sa blood works niya. Tsaka for executive check-up na rin every year. Okay? Yung sa anak ko naman for emergency purposes. Please, sa mga H1 dyan na may mga insurance na mas mababa pero maganda ang coverage, please comment down below. Pwede namang magpalit ng insurance anytime.